Good morning sa lahat. Tara magbasa muna tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 03 December 2023. But before that, pasalamat muna tayo sa bigay sa akin ni Amo. God blessings. So. Ang ganda. Meron na ako lagayan ng mga barya at saka cellphone. Thank you kina Amo. Nawa more blessings to come pa po sa kanila at sa lahat. Nandito na tayo sa Ezra chapter 7. Dumating si Ezra sa Jerusalem. Ezra chapter 7 verse 1 to 6. Makalipas ang ilang panahon nang si Artaxerxes ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil sa kanyang ama na si Sirayas ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salom na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Mirayot at apo ni Buki na anak ni Abisua na anak ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron, ang pinakapunong pari. Oh, yun yung family tree ni Ezra guys. So yun, yun na yun. Mahina talaga ako sa family tree. Basta ang alam ko lang, mula lang sa lolo, sa anak, tapos yung hanggang apo. Apo sa tuhod, mahirap na rin i-trace eh. Pero ito na-trace nila. Okay. Si Phinehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Verse 7, noong ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem kasama ang isang pangkat na mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Libita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Verse 8 to 9. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. Verse 10. Ibig sabihin, 5 buwan silang naglakbay. Tingnan mo guys oh. Ezra chapter 7 verse 8 to 9. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. At sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. So, ibig sabihin ganun katagal maglakbay nung araw, bakit ang daming nasasakop na bansa ng mga iba't ibang bansa? Kung ganun katagal ang biyahe. Nagtataka lang kasi ako guys, di ba ang Pilipinas is napakalayo na for example lang to ha. Sa atin ba sa Pilipinas napakalayo na natin sa Espanya, bakit tayo nasakop na Espanya? Diba? Ang layo ng biyahe. Ganon din ito yung Babylonia tsaka Jerusalem. 5 buwan sila naglakbay. So, ibig sabihin, nung sakopin sila ng Babylonia, ganon din katagal yung naglakbay yung sumakop sa kanila bago sila narating. Tapos nasakop sila guys. Ay, nako. Pero ayoko talaga ng giyera sa totoo lang kasi tingnan mo tayo almost 400 tayo nasakop ng Espanya. Parang ang hirap-hirap ng kalagayan ng mga ninuno natin, di ba? Ito rin sila, nabihag din sila noon. Parang pag nabihag ka kasi guys, para ka na ring hindi ka na malaya sa sarili mong bansa. Ganun.
Okay, nandito na tayo sa Ezra chapter 7 verse 8 to 9. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. At sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. So, imagine niyo na guys, 5 buwan siyang naglakbay. Verse 10, buong sikat na pinag-aralan o ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ang dokumentong ibinigay ni Artaxerxes kay Ezra. Verse 11, ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Verse 12, buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pari at eskriba ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Verse 13, ngayon ipinag-utos ko na sino man sa mga Israelita, mga pari man o mga Levita sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem ay pahihintulutan. Verse 14, isinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Judah. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Verse 15, dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel at ang templo ay nasa Jerusalem. Verse 16, dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia, gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Verse 17, tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil na alak na okay. Ulitin ko yung verse 17 guys. Tiyakin mo. Ang pera nila nung araw guys is ginto tsaka pilak. Kasi tingnan mo yung verse 16 oh. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia, gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. So, ang sarap nung araw no, puro ginto. Verse 17, tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na sa Jerusalem. Sa generation natin ngayon guys, ang pera natin is hindi na ginto tsaka hindi na rin pilak. Pero tingnan mo naman, hirap pa rin tayo. Ay nako. Verse 18, sila nung araw ginto tsaka pilak talaga. Verse 18, ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin pati na ng iyong mga kababayan sa anumang naisin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Verse 19, dalhin mo rin sa templo ng iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. I think, kung sa generation natin ngayon, kung papipiliin tayo, babalik tayo sa nung araw. Mas masarap siguro nung araw guys kasi nga ang pera natin is pilak tsaka ginto. Ngayon wala nang halaga yung pera natin pero hirap na hirap pa rin tayong magkaroon ng pera. 'Di ba? Kailangan mo talagang kumayod, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong para magkaroon ka ng pera sa panahon natin ngayon. Yung sinasabi ko is para magkaroon ka ng mabuting pera. Yung iba kasi nagkakaroon ng pera dahil sa pang-i-scam, yung bang nang-argabyado sila. Pero yung tayo na, yung nagkaroon tayo ng pera dahil sa pawis natin, dahil sa pagtatrabaho natin, yun. Pero yung iba talaga may mga tao na kaya sila nagkakapera kasi nang i-scam sila, nanduloko sila ng kapwa nila. Ganon. So, ito na tayo. Kung may iba, kaya nga sinasabi ko lagi, magkaiba yung pera na galing sa mabuti at pera galing sa masama. Yan, example ko dito. Pero ito talaga ang maganda kasi talagang ma-vision mo yung
gaano karami yung pilak nila, gaano karami yung ginto nila. Kasi napakarami nilang nabibili. Verse 20, kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Verse 21, ako si Haring Artaxerxes ay nag-uutos sa lahat ng ingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at talubhasa sa kautusan ng Diyos ng kalangitan ang anumang hingi niya sa inyo. Verse 22, maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo. Ito hanggang ngayon yung olive oil guys, mahal yan. Sa panahon natin ngayon, sa panahon nila, pinamimigay na lang. 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo. Yung olive oil ba? Diba sa generation natin napakamahal ang isang bote. At gaano man, ay malapit na ako matapos yung oras ko. Bilisan na natin. At gaano man karaming asin na kakailanganin. Verse 23, ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng kalangitan. Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Verse 24, labag din sa batas na pagbayari ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. So, free sila sa tax guys. Lahat ng naglilingkod sa church. Verse 25, at ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos sa hindi naman marurunong ituro mo sa kanila ang kautusan. Verse 26, ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Hala, napakalupit. Pinorin ni Ezra ang Diyos. Verse 27, sinabi ni Ezra, purihin. Pakisundan ako guys ng basa, pakisabayan ako. Verse 27, sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Verse 28, sa tulong ng Diyos napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno, lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Bukas na itong chapter 8 at napakahaba. 2 pages yata ito. Okay, bukas na ito guys. Ang mga bumalik mula sa Babylonia. Bye everyone. God bless.